mag-sing at upang mabusog ang ating spiritual, tinatawagan ko po si Pastor Jeremy Milado. Thank you, Sister Eliza. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang Diyos ay mabuti. Palakpakan niya po natin muli ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Oh, glory to your name, O Father God, the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, O Diyos, maraming salamat po, Panginoon, at alam po namin, Ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Lord Jesus, sa iyong mighty presence this morning, O Father God. Kasi wala pa lamang habang kami, Panginoon, nagpupuri, umaawit, sumasamba, pumapalakpak ng aming mga kamay. Ramdam po namin ang iyong mighty presence. Ramdam po namin ang iyong hagpos. Ramdam po namin, Panginoon, sa niliyakap. We believe, O Father God, na hanggang matapos ang iyong gawain sa umagang ito, patuloy mo kaming tutunghayan. Patuloy mo kaming sasamahan. Hiling ko, O Diyos, na mayroon pong panampalataya sa oras na ito, Panginoon, habang kami nakaupo sa ilalim ng iyong presensya. Pagpalain mo ang iyong mga anak, O Father God. Pagpalain mo ang iyong salita this morning, O Father God. At ikaw lamang, Panginoon, ang itataas ko sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Walang ibang dapat na mataas maliban sa iyo lamang, Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Maraming salamat po. We give you all the glory, O Father God. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. Ngayong umaga, maraming salamat po sa Diyos. Welcome back, Sister Jackie Lou. God bless you. Ngayong umaga po, nais ko pong samahan niyo po ako sa ating pong teksto sa Book of Exodus. Exodus, chapter 17. Verse 8 to 13. Ang title ng ating pong, ang mensahe ngayong umaga na ibinigay sa akin ng Diyos ay pinamagatan ko pong The Significance of Leader in Winning the Battle. Ulitin ko pong muli. The Significance of Leader in Winning the Battle. Babasahin ko po ngayon sa Tagalog version, NIV version, sa Exodus chapter 17, verse 8 to 13. Nang ang mga Israelita ay nasa Rephidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Verse 9. Sinabi ni Moses kay Josue, pumili ka ng ilang. Bibigyan din pa si Kuya Ward ng ilang tauhan natin at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. Hawakan ko naman ang tungkod na ibigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol. Verse 10. Sinunod ni Josue ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama sina Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Verse 11. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Verse 12. Nangawit na si Moises kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moses habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lubog ang araw. Okay po. Ngayong umaga mga kapatid ko kay Kristo, mapapansin po natin sa ating pong binasa, nung ang mga Israelita ay doon po humimpir sa Rephidim, sila po ay sinalakay ng mga Amalekites. Ngayon, kung ating po papansinin po dito sa teksto, ay sabi ni Moses kay Joshua, pumili ka. Kaya sabi ko kanina, bibigyan ko ng emphasis yung word na pumili ka ng ilan, iilan. Yan, yung word na yun ha. Pumili ka ng iilan sa ating mga tauhan at pangunahan mo sila. Sabi ngayon ni Moses. Kung ating pong papansinin, dito po, nung nagkukuman si Moses kay Joshua,
na ilit niya at pangunahan niya ang mga iilang mga Israelita para labanan ang maraming mga Amalekites. Hindi po siya nagreklamo. Wala po tayo mababasa po dyan hanggang sa matapos po yung labanan. Hindi po natin mababasa na nagreklamo si Joshua. Nung siya po'y sinabihan ni Moses na pangunahan ang iilan ng mga Israelita sa mga kalaban, ang dami ng mga Amalekites. Ngayon po, nang sila po'y nasa labanan, si Moses ay nandoon sa isang burol. Sabi niya, sige, go ka lang ng go. Sasamahan ka ng Panginoon, Joshua. Ako naman, si Hor at si Aaron ay aakyat doon sa burol. At habang ikaw ay nakikipaglakad sa mga Amalekites, itataas ko ang tungkod na kaloob sa akin ng Diyos. Sana natin palagi mayroong tungkod na ibigay ang Panginoon nung tinawag si Moses. Ay binigyan siya ng Diyos ng tungkod na siyang ginamit na even doon sa Egypt. Ay ang daming himala na ginawa ang pagkakasawagitan ng tungkod na yon. And this time, gagamitin ulit ng Panginoon ang tungkod na yon para ipakita na ang Diyos na mayroon sila ay powerful. Na ang Diyos na kanilang pinaglilingkudan ay talagang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon sabi niya, okay, pupunta ako doon sa burol at makipaglaban ka at itataas ko ang tungkod na kaloob sa akin ng Panginoon. At habang na po nakikipagpagtalo o nakikipaglaban ito si Joshua sa mga daming Amalekites at iilan lamang silang mga Israelita na pinapangunahan niya. Pag nakataas ang kamay ni Moses, ang tungkod, kasamang tungkod na hawak-hawak niya, nananalo ang mga Israelita sa labanan. Nananalo si Joshua. Pero syempre, yung ikaw pa ay nakataas ng dire-diretso, may hawak ang tungkod. Ang tungkod na yun, hindi naman po yung hindi mabigat. Syempre, kahit pa paano may weight po yun. Ano po? Napapagod siya. Kaya pag napagod siya, ang kanyang kamay ay unti-unti na lang bumababa. Ay siyempre, walang puknak ang kanyang kamay kasama yung tungkod na nakataas. And pag nakababa, natatalo naman ang mga Israelita at nananalo naman ang mga Amalekites. Tingnan po natin dito nakita ni Hor at ni Aaron na gano'n ang mga nangyayari. Pag nakataas, nananalo. Pag nakababa, natatalo. Kaya, ang dalawa ngayon ay nagkaroon ng initiative. And I believe, yung initiative na naggaling sa Diyos. Napansin ka agad nila yon na ang kanilang leader, si Moses, ay pagod na. Kaya pag bumababa ang kanyang pangkamay, ay kasama yung tungkod, natatalo sa labanan si Joshua. Kaya ang ginawa ko nila, kumuha sila ng bato. Malaking bato. At of course, pinili nila yung bato na batong magiging komportableng upuan ngayon ni Moses. Hindi naman sila kukuha ng bato na magiging uncomfortable naman si Moses at lalo siyang mahihirapan. Kundi kumuha sila ng mga bato, malaking bato, at idinulong nila marahil patungo doon kay Moses at inayos nila ng naglagay at pinaupo nila ngayon ang lingkod ng Diyos. At habang nakaupo ngayon si Moses, ang sabi nila, okay po, umupo po kayo dito sa batong ito, itaas po ninyo ang inyong mga kamay at kami naman po ni Aaron at ni Hor ay alalayan po namin kayo. Ahawagin naman ang inyong mga kamay. So ganun po ang kanilang ginagawa. Kaya habang nagkipaglaban si Joshua at ang ilang mga Israelita, mayroong Moses, nakaupo sa bato, nakataas sa kanyang kamay at ang tungkod, at mayroong Aaron, mayroong Hor, na hawak-hawak nila ang kamay ni Moses para wag itong bumaba. Kasi pag bumaba ang tungkod na yun, natatalo sa labanan ang mga Israelita. Ang pagiging leader sa loob ng church o kahit sa ang grupo ay hindi ganun kadali. Kaya ang leadership, ang pagkakatawag sa leadership, it is a calling. Ang pagiging pastor, it is a calling. Ang pagiging Moses, it is a calling. Ang pagiging Joshua, ang pagiging Hor, ang pagiging Aaron, it is a calling of God. Hindi ganun kadali ang maging leader sa isang grupo. Kung mapapansin po natin, mga kapatid ko kay Kristo, ano ba ang significance? Kasi alam niyo po, like for example, ito sa church, ang unang aatakihin ng diablo, hindi na muna kayo eh. Ang unang-una niyang aatikihin ay ang
leadership. Ang unang-una niyang atakihin ay ang pastor, ang pamilya ng pastor. Kadalasan po pag hindi kayang atakihin ng kaaway, ang pastor, ang nagdadali niya ngayon ay ang anak. Hindi ganun kadali ang maging anak at maging apo ng pastor. Kasi they belong to sacerdote na ng bahayan. Ang priest na yun ay walang iba, kundi yung Levites. Ang Levites yun na tinutukoy ay ang pastor within the church. So hindi ganun kadali ang buhay ng nasa leadership, mga kapatid ko kay Kristo. Kung atin pong papansinin, bakit kaya ang Panginoon ay palaging tumatawag at nagtatayo ng isang leader within a group? Unahin po natin sa church. Sa church, ang Diyos ay nagluklok ng priest, ng pastor. Mayroong lead pastor, mayroong assistant pastor sa local churches. Sa universal church, mayroong director, mayroong chairman of the board, mayroong board member. Yan naman po ano. Yan, tingnan po natin. Sa loob ng ating pong tahanan, tinatayo ng Diyos, mayroong ama, mayroong ina, mayroong mga magulang. In the absence ng ama, nandiyon ang ina. Tingnan po natin yan ha. Sa company, mayroong din tinatayo ang Panginoon na leader. Mayroong pong manager, mayroong pong assistant manager. Sa school, marami po tayo dito mga teachers. Mayroong principal, mayroong head teacher. So parang meron ano. Okay, tingnan po natin ha. Sa ating pong gobyerno, mayroong presidente, mayroong vice president. Sa ating pong lokal, mayroong pong mayor at mayroong pong vice mayor. Mayroon pong gobernador, mayroon pong vice gobernador. Mayroon po sa ating po dito, sa ating po mga barangay, mayroon pong kapitan at mayroon pong mga councilors. Kung ating pong papansinin, ang Diyos ang nagre-raise po niyan. Ang Diyos ang siyang nagtatayo, ang Diyos ang siyang nagluluklok. But ito happen this morning, we are in the church. Pupokus ngayon ako sa church. Ngayon, ang Moses within the church ay ang pastor. Sila yung tinatawag na priest. Sila yung tinatawag na Levites within the church. Na ang Diyos ang nagtayo po dyan. Kaya sabi ko kanina parang may introduction, it is a calling. Kung ano man po sa DCS, sabi ng isang pastor, ang pagiging pastor hindi gaya-gaya blues. Kundi yan ay pagkakatawa. Hindi ginagaya, kundi pagkakatawa. Ngayon po, hirap po natin ha. Iba ang wisdom na binibigay ng Diyos sa pastor comparing sa member. May pagkakatawa kasi yan. Kaya mayroon siya pagkakaiba. Yung wisdom na ibigay ng Diyos sa pastor ay iba. Ahead doon sa member. Yan po natin sa school. Sa school, ang teacher, ahead ang kanyang kaalaman comparing sa student. Tama o mali, mga guro? Kaya sila nag-aaral ng gusto. Bakit mayroong naging teacher, tinuturuan ng teacher at nagiging teacher? Kasi mayroong nagtuturo. Bakit mayroong mga mechanical engineer? Bakit mayroong mga engineering courses? Bakit sila nakatapos? Kasi mayroong guro na nagtuturo sa kanila. In other words, bago pa sila maging ganon, ay mayroong unang trainer, mayroong unang educator, mayroong nagtuturo sa kanila. In other words, ahead ang kanilang wisdom na ibigay ng Panginoon. Sa loob ng church, mga kapatid ko kay Kristo, para maging matagumpay ang gawain ng Panginoon, kailangan ng Moses ng Joshua, kailangan ni Moses ng Hor, kailangan ni Moses ng Aaron. Kasi hindi naman siya, si Moses ay superhero. Tao din po siya, napapagod. Kaya tingnan po natin ako napibless ako kay Joshua. Kasi nung siya po'y inassign ni Moses na ang iilang, ang iilang Israelita, ay talagang buong lakas niya na sinabi niya, upo, pangungunahan upo sila. Hindi siya natakot. Kasi ang point of view doon, alam niya si Moses, ay andyan lang, nagtataas ang tungkod,
Israelita para manalo sila sa battle na yon. Kung hindi, matatalo. Walang ano mangyayari sa kanila. Mapupuksa sila. Kaya kinakailangan talaga mayroong nangunguna. Ano po? Yan, tingnan po natin. Naalala ko po, si Jethro. Ang sabi ni, sino ba si Jethro? Si Jethro ay, ito yung ama na naging asawa ni Moses, si Sephora. Ngayon, nalaman po niya yung mga pangyayari yun. Ang sabi niya, ay, tama naman yung ginagawa mo, nag-lead ka sa kanila, tinuturuan mo sila, pero hindi mo kakayanin mag-isa. Hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mong pumili ng isang daan-daan, mamumuno doon sa daan-daan, mamumuno doon sa 10-10, mamumuno doon sa 5-5. Kailangan pumili ka ng isang tao na may takot sa Diyos, mahal ang Diyos, mapagkakatiwalaan siya. Yan. Yun ang ano sa kanya ni Jethro. Ano? Kasi hindi niya kakayanin. Kailangan niya ng katulong. Yun. Sa loob ng church, ulitin ko po muli, napakalaking impact ng isang pastor para ang mananampalataya ay sa biyaya at kapangyarihan ng Panginoon Diyos ay lumago, lumalim sa pagkilala sa Panginoon at magtagumpay sa battle. Every day in our life, there is a battle. Ang paglago ng isang mananampalataya ay napakalaking bagay na bahagi sa buhay niyo ang manggagawa ng Panginoon. Pag ang isang mananampalataya ay malago, malalim sa pagkakilala sa Diyos, rooted sa salita ng Panginoon, malalim ang conviction sa Panginoon. Yan yung klase ng pananampalataya, they are blessed by God. And then, kahit anong problem ang mag-aray sa buhay nila, kahit anong battle ang mag-aray sa buhay nila, they win by the grace of God and by the power of God. Kasi rooted sila sa salita ng Panginoon. Ngayon, tingnan po natin, mga kapatid ko kay Kristo. Sa loob ng church, ating pong papansinin, ang pastor ay nagtuturo ahead ang wisdom na ipinagkatiwala ng Panginoon sa isang pastor. May assistant pastor, at mayroong assistant pastor. Ahead ang wisdom na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya po natin kaya kinakailangan po sa isang manggagawa ng Diyos o sa isang pastor ay hindi takot na ipangaral kung ano yung tama, kung ano yung mali. Hindi po pwede ang sa leadership ay tango na lang ng tango sa member. Hindi pwede yun. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Alam niyo na pag nasa leadership ka, kailangan marunong kang bumangga sa dapat banggain. Kung mali yan, kailangan mong banggain. Kaya kung nasa leadership ka at ikaw ay yes ka na lang ng yes, you are not a good leader. Pero kung ikaw ay nasa leadership, kung kinakailangan kang bumangga, papanggain mo kasi mali. Amen po ba? Okay po. Isa sa aim ng isang pastor ay ang tupang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon ay blessed ng Diyos. Kaya kinakailangan bold siyang ipangaral kung ano ang dapat na ipangaral para i-bless ng Panginoon. Like for example, in terms of tithing. Alam niyo po, marami pong pastor, takot na ituro to. Hesitated na ituro to. Naalala ko yung isang young people na dati kong kasama dito may 15 years ago, 14 years ago, higit na matagal na. Napunta po siya sa ibang lugar at doon po siya may church. Sabi niya, napansin ko, pastora, I'm not comparing my church sa church na pinanggalingan ko. Dito yon, tinutukoy niya. Pero ang nakita ko po, ang mga miyembro, walang ginawa kundi mangutang sa kapwa miyembro. Utang dito, pati pastor, ay nangungutang din sa miyembro. Wala na ginawa kundi nang-utangan na lang. Kaya in-advise ko siya, kung ganyan ang ganyan, huwag kang basta-basta magpapautang kahit kapatid mo yan sa kanilang palataya. Kasi kung pinautan, tinutulorin ko sila na maging tama, tinutulorin ko sila na palagi na lang nakatuon ng kanilang mga mata sa pangungutang, hindi na nakatuon sa Diyos. Ngayon, kaya sabi niya, gano'n na nangyayari kasi hesitated na ituro.
pastor, yung fighting. Okay, tingnan po natin ha. Ang mga young people natin dito, minsan ko po silang tinuruan sa unang nagkakamali twice na inupuan ko po sila. At sabi ko sa kanila, magpaumpisa kayo, kahit kayo young people, dito kayo susubukin ng Panginoon. Matuto kayong mag-ikapo. Kasi ayon sa aking karanasan, tumanda na ako ng ganito. Bawat young people, nakita ko talagang naging tapat sa kanilang ikapo, ay naging maayos ang kanilang kinabukasan. Iba ang kanilang pinatunguhan. Iba talaga sila, as in iba. Ano? Kasi naging tapat sa Panginoon. Ang pagbibigay ng ikapo, kung ikaw ay nag-iikapo ng buo, mayroong pagpapala. Pero pag hindi ka marunong mag-ikapo, mayroong sumpa. Dalawa lang po yan. Blessing and curse. Anong pipiliin natin? God will bless us o God will curse us? Dalawa, tatandaan po natin, mamaya babasahin ko. Ang pagiging faithful sa Panginoon, dalawa ang pupuntahan. Blessing and curse. Tingnan po natin. Sa tithe, Malachi chapter 3, verse 10 hanggang 12. Ito clearly na blessing and curse lamang ang tutunguhan. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo. Ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Tingnan po natin. Hindi ko rin, sabi ng Panginoon, hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga na ng sagana ang inyong mga ubasan. Sa verse 12, dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad sapagkat napakainang manirahan sa inyong lupain. Sabihin, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Okay. Pagdapat tayo, bubuksan ng Diyos ang lungawan ng kanyang kalangitan at ibubuo sa atin ang masaganang pagpapala. Walang sumpa, walang sasalanta na balang sa iyong ubasan. Walang sasalanta na balang sa iyong palayan. Walang sasalanta na anuman sa iyong buong sambahayan kung ikaw ay tapat sa Panginoon. Kaya sabi dito, dahil dito'y sasabihin ng maraming tao, aba, ang tao niya, simula na naging born again, ay dati siyang mahirap, pero ngayon, wala naman siya sa abroad. Hindi naman siya nag-abroad, pero pinagpapala siya ng Diyos na mayroon siya. Kay inang pagka ng Diyos na mayroon siya, kasi pinagpapala siya. Tingnan po natin ha. Mga kapatid ko kay Kristo, hindi tayo i-expect ng Panginoon ng malaki kung ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ay ganito lang. Mag-umpisa tayo sa maliit at pagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng malaki. Maging tapat ka sa maliit para pagkatiwalaan ka ng Diyos ng malaki. Mga kapatid, if you are not faithful to God, sa umpisa pakakagating ka ng Diablo, okay lang, para wala namang nangyayari. Okay lang, kasi faithful naman ako, okay lang. Pero, I warn you, brothers and sisters in the Lord, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng mahabagin, pero dumadating siya talaga doon sa puntos na kinakalis niya. Kinakalis niya. Okay, anak, binigyan kita ng pagkakataon, repetitively, you heard my words. Pero, nagbibingi-bingihan ka. Darating ang puntos, pagsisisihan mo talaga. Tanda natin na palagi, ang blesser ay si Jesus, the King of Kings, and the Lord of Lords. Kung ano ang mayroon ka ngayon, galing sa Kanya yan. Ngayon, kung hindi mo ibinigay ang sagana ng Kanya, time will come. Babawiin niya yan sa'yo. Higit pa doon sa binigay niya sa'yo. Na pwede naman sana sustain. Na pwede naman sana hanggang sa kunin tayo ng Panginoon ay talagang andun ang pagpapala ng Panginoon. Isusustain niya. Kaysa kunin sa iyo ng Diyos, higit pa doon sa ibinigay sa iyo. Iwaga? Hindi po yan
mananakot, pero ang gusto ko po, i-bless kayo ng Panginoon. Alam niyo, ilang taon na nakaraan, yung may 15 years ago, higit na, mayroon po akong isang cell group na talaga pong nung binuksan po, sabi ko sa kanila, pwede ba tayo mag-Bible study dito sa inyo? Sabi nila, ay pastora, okay lang po ba sa inyo? Hindi nila tinanggihan, nag-yes agad sila. Pero okay lang po ba sa inyo kasi ang amin, wala talaga sila eh. Ang amin lang pong upuan ay iisa. Iisa lang ang upuan. Okay lang po ba sa inyo? Sabi ko, alam nyo, mayroong akong binabayad po sa dihan eh. Nakasalampak lang po talaga noon before. I will not mention their name, pero alam niya ng mga nakasama ko. Wala akong maupuan. Willing ako mag-Bible study sa kahit wala akong maupuan. Naranasan ko po yan dito. Walang upuan, rap kasi nagre-rent sila ng bahay eh, rap. Kasama ko si Annalyn. Doon naman ang kasama ko noon ay si Annalyn, kasi Annalyn hindi ko makalimutan eh, tinurin ko na talaga yung anak yung batang yun eh. Hindi ko makalimutan ko for how many years ang kasama ko yung sa ginawa. Kasama ko siya noon, natin si brother, Sister Nene, brother Andy. Ako lang nakaupo, the rest, kanya-kanya silang posisyon, parang posisyon nila. Ang kanila pong bahay ay sala-salabat ng bamboo. Sala-salabat. Yung kanilang, may makakit lang na may semento. Pero ang kanilang kusina, sala-salabat ay bamboo. Yung bamboo na yun lang po sila. So, nag-start po sa basic teaching. Hanggang sa nakuli, inopen ko yung tithing. Hanggang sa nakuli, kinausap ko mismo yung manugang, yung babae, yung asawa ng kanilang anak. Pagkatapos ng Bible study, kinauna ako ng Panginoon. Kausapin ko talaga siya. I-one-on-one ko siya. Ako palagi ako nagpapatialo lang sa Panginoon kung yun ang tiling sa akin ng Diyos. Sabi ko, sister, pwede ba kitang makausap? Sabi ko sa aming mga kasama, wait lang po kayo ha, may pag-uusapan lang po kami. Dinala ko siya sa isang place na kami lang nakakarinig. Kinausap ko siya. Gusto ko i-bless kayo ng Panginoon. Ito ang sabi ng Diyos sa iyo. Buksan mo ang puso mo sa pag-iika po. To God be the glory. Nakinig po siya doon sa pangalan na yan. Marami akong mga pinano sa kanyang teksto sa Biblia. Sabi ko, huwag mo ako ma-misinterpret. Pero ito ang sabi ng Diyos. Ganun ang usapan eh. Ito ang sabi ng Diyos. Buksan mo ang puso mo sa pag-iika po. And God will bless you. Ganun ang usapan po talaga. Direct ang usapan. Alam nyo, sumunod na, kasi yun eh, naging guro sa Cavite. Aba, natuto na po siya mag-ikapo. Maliit lang, pero natuto na siya mag-ikapo. Hanggang sa sila po ay unti-unti sa pinagpala ng Panginoon. Nakapunta, nakapagtulong sa ibang bansa. Nakuha niya ang kanyang husband. Alam niyo, ang papuri sa Diyos. Last Monday, Monday na tayo, Monday, tinawagan kami chinat ako, pastora, pwede po ba kayo dito sa San Piro? Kasi nakabili po kami nakabili sila ng Toyota Hilux, bagong-bago. Natuwa ako kasi pinagpala talaga sila ng Diyos. Sa pasimulang walang-wala, pero naging tapat sa Panginoon. At ngayon, to God be the glory. Sabi niya, by July, pastora, ipapandigit na namin yung aming zipper. Bago namin sa laot, ay papandigit po namin sa inyo. Yung zipper na yun, sa Piro, kung nyo pong papansinin yan, yung bangka na malaki, na talagang marami yan ang ng isda. Alam niyo po, sa Diyos ang papuri, marami na po naiingit sa kanila. Nagipito sa amin ni Bishop. Marami naiingit sa amin dito. Kasi karamihan dito sa may zipper, sila may korporasyon. Meron silang mga kasama. Pero sabi nila, bakit daw kami, ay wala kami kasama. Ang kasama nila yung Diyos. Pero ibig sabihin, saan nagpaumpisa? Saan nagpaumpisa, mga kapatid? Naging bukas ang kanilang puso sa pag-iikapo. Doon po yan eh, kasi malaking bagay po ang pagiging tapat sa Panginoon. Kaya nga,
isang pastor ay hindi dapat yan, hindi ka, huwag ka matakot na ituro yan. Ngayon nga, sa akin personally, ma-misinterpret na ako, bakit tinuturo, repetitively ni pastora. Hindi na ako na ang ko ma-misinterpret eh. Alam ng Diyos ang puso ko. Ang puso ko ay nagsasabing gusto ko, i-bless kayo ng Panginoon. Pare-pareho tayo nagtatayos. Kami din ay nagtatayos. Ano ho? Ngayon, tingnan po natin, mga kapatid ko kay Kristo. Gawin po natin ang God will bless us. Tatagumpay tayo. Battle din po kasi yan. Battle din. Ang pagbigay ng ikabok, battle din. Sasabihin ng Diablo, wow, sayang yan, sayang. Sayang pa yan. Ano, kaya wag, sayang yan. Kaya battle din siya. Pero alam niyo po, napakalaking bagay ng mayroong Moses na nagsasabi, no, kaya mo yan, pagtatagumpay ka dyan, sundin mo lang kung ano ang luman ng Diyos. Okay, yan po natin ha. Sa Psalm 63, verse 4, okay. Ganito po ang pagkasabi naman ni King David. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Okay. Thanksgiving. Ang Diyos, tayo, ay ini-expect ng Panginoon na pasalamat sa Kanya. Tama po yun. Nagsasabi tayo, Lord, salamat po. Binigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapala. Salamat po, Panginoon, dahil kami po ay may food. Mayroon kami kinakain, kumakain kami 3 times a day. Pero alam niyo po, ang Diyos ay nag-expect, hindi lamang sa word, na thank you. Mayroon po tayong ini-express. Kaya nga sabi ni King David niya sa Book of Psalm, sabi niya, Panginoon, ano pa ang pwede kong ibigay sa iyo? Yung mamahaling alak, ang alak po before inumin ay hindi alak na kagaya ng alak natin ngayon ha. Ang siya ipagkakalog ko sa iyo. Pero alam niyo, ang ekspresyon ng kanyang pagpapala niya sa Panginoon, ang ekspresyon ng kanyang pasalamat sa Diyos, ay talagang nag-provide talaga siya. Gusto niya talagang patayuan ng templong maganda ang Panginoon. Hindi nga lamang talaga inalaw ng Diyos kasi sabi ng Diyos, ang makamay mo'y tigmak na ng dugo. Pero nakita ng Diyos ang puso niya. Alam niyo po, sa pagpapasalamat sa Panginoon, ako very strict po dito, ang aking mga anak, kilala nila ako eh. Kahit sasabihin pa yan sa akin na, Mama, ulit-ulit naman, alam na po namin, no? Kung kinakailangan ko maging paulit-ulit, para lang talaga patuloy. Ang pagpapasalamat sa Panginoon ay pinaghahandaan. Galing ako na last month, February, doon ako nagkakamali. Galing po ako sa Llanera. Sila po doon, ay mayroon po sila, 2 beses po sila nagkakaroon ng Harvest Festival. And then, yung taunang pasasalamat sa Diyos, Thanksgiving every November. Ngayon po ng aming pong ng Harvest Festival po sa kanila. Pagkatapos po noon, gabi pa lamang, kinabukasan ako mag-preach. Nung gabi, after ng kami po ay pinakain ni Pastor Arnold, sabi niya, Pastora, hindi sana ako ng favor. Ano po yung Pastor? Pwede po ba bukas? Kung okay lang po sa inyo, baka naman hindi pagod na kayo. Sabi ko, ano po ba yun? Okay lang po ba sa inyo na ingin ang aking elders and then ang aking mga leaders? Sabi ko, okay lang po. Ako na ako tumatanggi kung yun ang kalooban ng Diyos eh. Hindi ako basta-basta tumatanggi, maliban lang talagang hindi ko kaya. Pero as long na kayang katawan ko, hindi kita tatanggihan kapatid ko kay Kristo. Ano? Sabi ko, sige po, Pastor. Kaya nung gabi iyon, ang preparasyon ko ay doble. Nag-prepare din ako, siyempre, ang kaharap ko ay leaders sa church. So kung anong dapat pong palakayin, gagawa ka ng outline, kasi pag-prepare mo sa Panginoon. So after na service, ayan si Brother John, kasama ko. Grabe yung kanilang ano doon ang kanilang ano po doon ay palay na bimig. Yung bimig, 50 kilos ang laman nun eh. Yung ano kasi 25 kilos, pero sila 50 kilos. 50 kilos ang 50 kilos. Ayan, nasaksihan ni Brother John, nasaksihan ng aking anak. Si Jemay may kasama ko. So pagkatapos po nagkumain muna kami, and then kumulong ako doon kasi init. Salamat sa ka-Brother John. At doon muna niya ako yung stay doon sa kanyang sasakyan. Dahil malamig. Binuksan niya yung kanyang car, binuksan niya yung aircon, doon na muna ako nag-stay, doon muna ako nagpatingala at nag-meditate muli at nag-pray sa Panginoon para doon sa meeting.
Alam, natuwa ako, to God be the glory. Kasi, nahuling dumating. Na late yung treasurer at saka si pastora. At na sila yung umupo. Tuwang-tuwa, sabi na, oba, hindi naman late na late. Di ba? Tuwang-tuwa silang dalawa. Kasi, kung salamat talaga sa Diyos, hindi kami magkanda umaga, kakabilang ng cash. At alam mo magkano, pero ang laki ng kanilang cash. Kung time na yun, ang laki ng kanilang cash talaga na pasasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid ko kay Kristo, akala lang po natin, ang pagbibigay natin ng ating pasalamat sa Diyos, walang balik, meron. Kaya nung nag-preach ako doon, sinabi ko sa kanila, hopefully, huwag niyo akong misinterpret kung bakit maliin ang pagtuturo ko ngayon. It is a sign. Bakit kayo nandito ngayon? Kayo yung nag-express ng inyong gratitude to God. Bakit po mayroon po tayong Thanksgiving every November? Yan ay isang uri ng pagpapasalamat sa Panginoon kung ano ang ginawa sa iyo ng Diyos. Maliwanag po yan. Marami pong reference po niyan sa Biblia. Gawin mo, kapatid, and God will bless you. Sadya, dito, marami nag-express, pari-pariho po tayo. May treasurer tayo dito. May finance committee po tayo. Alam nila na kami din ay nagpapasalamat sa Panginoon. Alam nila yan. Even before pa. Pasimula-simula ka. Alam na alam yan ng ating pong finance committee. Ibawat isa po sa atin. Kinakailangan mag-express na ating pong pasalamat sa Diyos. Pag ginawa po yan, kapatid, kailangan mong gawin talaga ay makikita mo, wala kang pagsisisihan. Next. Sa 2 Chronicles, chapter 31, verse 5b, ganito po ang pagkasabi. Pagkatanggap, read ko ulit, 2 Chronicles, chapter 31, verse 5b. Pagkatanggap ng utos, ang mga tao'y malugod na nagbigay ng kanilang mga kaloob mula sa unang ani nilang trigo, alak, langis, at puno, at iba pang buhat sa kanilang bukid. Alam niyo po sa NIV version, papasahin ko po sa English ha. Nagbigay din sila ng ikapo ng bawat ng lahat ng kita nilang kinikita. Sa NIV versions English, as soon as the order went out, the Israelite generously give the first fruit. Ay, in English ko na dito, baka hindi natin ano yung unang bunga, the first fruit of their grain, new wine, olive oil, and honey, and all that field produced. They brought a great moment of tithes of everything. So, iba yung first fruit, iba yung tithing. Maraming references po yan. Kahit po minsan, to God be the glory, minsan sa aming pong convention, natalakay po namin to. Pero may mga pastor po na hindi masyado kabisado ito pagdating ang first fruit. Kaya nung time na yon, ay binigyan ko po at binigyan ko yung pong mga teksto sa Biblia. Iba ang first fruit, iba ang tithes. Dito mayroon na po dito talagang bukas na bukas pagdating sa first fruit. Mayroon po dito buwan-buwan na nagbibigay ng kanilang bigas. Yun ang kanilang first fruit. Ang ilan sa kanila pera. Yun ang first fruit. Pero nakikita ko doon sa mga bukas ang puso sa pagbibigay ng first fruit nila. Ay sadya naman kung sila mismo ang makakapag-testify at sinasabi nila na pag nagbibigay ka nito, ay sadyang ang Diyos ay kaiba. Ma-amaze ka kung paano kumilos ang Panginoon. Amen. It is a matter. Kasi minsan, ayaw ito ituro ng pastor. Mamimisinterpret ako, yan na naman ituturo. Giving na naman. Alam niyo mga kapatid, iba yung iyong tithes, iba yung first fruit mo, iba yung thanksgiving mo. Even your offering ay iba. Minsan, magdadala tayo ng ating tithes dito sa harapan, pero wala tayong offering. Iba yung tithes mo kaysa offering mo. Ang tithes binabalik mo ang saganan sa Diyos, pero nasaan ang offering mo? Di ba gano'n? Nawag mo natin? Iba ang andong. Kasi ang tithes, hindi yan ating talaga. Ibinabalik talaga natin yan para sa Panginoon. Kasi sa Diyos yan eh.
Pero yung iyong yung iyong offering, yan yung bukas sa puso mo na, Lord, this is my offering to you. Ito mga ko para sa iyo ng buong puso. Yung babalikan po natin. Ano ba yung first fruit? Naalala ko na-bless. Wala nga lang. Alam nyo, noong last week, pumunta ako ng San Pedro. Marami kasi ako nung nagbagyo, ay na-damage yung aking ang dami kong meron akong mahal na Bible na pag nandoon ako, yun ang ginagamit ko pag ako'y nag-aaral. Nasira rin dahil doon sa baha. Ang dami kong materialis na nasira. Ay di yung mga na-save, kung mga ilang mga books, hindi, inano ko po, nasa aking paghalungkat sa isa kong notebook na kung doon ko please, maaari po bang makipatay yung cellphone niyo, please? Okay po. Thank you. Ngayon po, sa isa kong notebook, na aking nakita na pasag-pasagin ng inano ko po ngayon. Tininan ko lang. Nakita ko, ito kayo sobrang ito. Mabuti na lang, hindi siya nasira. Kaya ito, dito sa punang po. Kasi kami, pag nakalagay, binaliktad ko. Naku po. Alam niyo kung kaninong first fruit? Kay LJ. Kasi nang unang sakay ng barko, LJ Atienza. God bless you, Tutoy. Nung unang sakay sa barko, nung uuwi siya, nagbigay talaga siya sa akin ng first fruit at $1 yun. Tutoy? Yung pinilagay ko lang nawala sa loob ko talaga sa kundi. Diyan na niya. Nilagay ko lang hanggang sa nawala na sa loob ko yun. Oo, inipin ko pala. Nawala na talaga sa loob ko. Pero last week, nakita ko siya. Sabi ko, Diyos ko, salamat po. First fruit pa. Unang sakay sa barko. Noon, last week ko lang, ilang taon ko na sumasakay sa barko, mabuti, hindi siya nasira. Napapalitan ko pa. Hindi siya nasira. Alam niyo, ang Panginoon talaga yung mabuti yung mga kapatid ko kay Kristo. Pag tayo po'y nagbibigay, pag ikaw bagong sweldo ka, yung kung talagang malalim ka sa Panginoon, ibibigay mo ang first fruit mo sa Diyos. Sa bawat pagpapala mo, may first fruit ka sa Panginoon. Yes. Ang Diyos ay mabuti. Talagang, gawin po natin. Ako maaaring sa nagulong ako. Sasabihin na naman ni Pastor kasi gano'n, no. Nasa sa inyo kung misinterpret nyo. Hindi ko kayo pipilitin. Ang gusto ko lang, malaman nyo kung anong pagpapala mayroon pag sinulog natin ang utos ni Kristo. Amen po ba? Hindi ko kayo po-force. Pero, no one na makapagsabi sa inyo sa akin na itigil ko ang pangangaral nito. No. I will not listen to anyone pagdating dyan. Dahil ang tinuturo ko ay ayon talaga sa salita ng Panginoon. At written on the Bible. Okay. Ngayon, tingnan po natin the significance of having a support group to win the battle. Alam mo kasi ang battle yan mayroong battle talaga sa loob ng church. Kaya nga ang pastor, kailangan po ay talagang palaging hit-on. Ngayon, sa loob ng church, tulad ni Moses, hindi niya kayang mag-isa. Hindi niya kailangan mag-isa. Ang gawain ng Panginoon ay gawain natin lahat. Hindi lang gawain ng pastor. Mga kapatid ko kay Kristo, hindi lang gawain ng pastor. Gawain ito nating lahat. Okay. Ngayon, kaya nga may support group din. Si Moses, ay mayroon din siyang support group. Mayroong Joshua, mayroong Hor, mayroong Aaron. May support group po siya. Kasi kailangan po talaga yan. Tingnan po natin ano ang suporta na ginawa at in-offer ng mga ito para matulungan nila si Moses na kanilang pastor kung sa ating kapanahonan ngayon. Si Joshua, willing siyang ialay ang buhay niya. Alam niya, okay, diyan ka lang. Manatili ka lang talaga dyan. Itaas mo lang na itaas ang mga kamay mo. Ako, okay lang.
ako'y ang buhay ko nakataya dito. Pangungunahan ko ang mga Israelite. Pangungunahan ko. Kahit na ang aking sasakyan, idaan ko sa gitna ng dagat, makarating lamang na Mindoro ang pastor ko, okay lang. Oh, na-appreciate ko yun, Brother Jude. Oh, talagang, kahit yung kanyang sasakyan, dumaan kami ng barko, dapat sakay ang kanyang sasakyan, pagdating namin pagdoon sa sakay punta naman kayo, layo pa pala, kung di niya dinala yung sasakyan, layo pa pala yung aming pupuntahan. No, yung mga ganun po ba, yun ang Joshua. Okay. Kaya mayroong Joshua na ang kanyang support sa pastor, iyon. Willing siyang ilagay sa ang kanyang basta matulungan na niya ang kanyang Moses. Okay? Yan po natin yan ha. Si Caleb. Itong dalawang ito, magkasama ito. Noong sila ay pumunta ng Canaan para mag-spies doon sa kung anong mayroon ang Canaan. Si Caleb, ang kanyang support sa kanyang Moses, ay talagang hindi siya nag-feed ng negatibo. Ang feeling niya sa kanyang pastor, ang feeling niya sa kanyang kay Moses, ay positibo. I do believe na sa kanyang kalooban talaga sa ito, pero di ayoko siyang maapektuhan Ayoko maapektuhan ang Moses ko. Ayoko maapektuhan ang pastor ko. Kaya, kahit yung man ang nakita ko, kailangan positive ang dating sa kanya. Sabi niya, ang ganda-ganda ng Kanaan. Ang ganda-ganda ng mayroon doon. Naglalaki ang upas. Ganito, ang ganda-ganda. Kahit na malaki yung madami mga Americans, kahit madami mga higanti doon, pero ang ganda-ganda. Pero di tayo dapat na matakot. Kasi sasamahan tayo ni Yahweh at ibibigay sa atin ang Kanaan na mayroon puplo. Mayroong honey. Maraming blessing doon. Hindi tayo dapat na positive. Positive. Yun ang kanyang tulong. Alam niyo po, very stressful ang buhay ng isang pastor. Kalala po ninyo, kaya nga pagkakatawa po talaga ang pagiging pastor Very stressful ang pagiging pastor. Ngayon po, malaking bagay na ang iyong makukontribute, ang iyong support sa pastor mo, ay yung positibo mong pananalita. Pero kung pinasa sa pastor mo, sabi kasi ni brother, sa pastor, sabi ni brother, sabi ni sister, ganito ka daw. Panay na lang negatibo, anong support mo? Wala. Sinisira mo ang pastor mo. Nakuha ko na rin? Kaya kailangan po, positive. Positibo. Parang kami, ginagawa namin sa inyo, tingnan po natin. Kaya pwede i-feed namin kayo na i-feed na negatibo pag may problema. Tinitwist, dinadivert into positive para mag-win sa battle. Battle din po yan, mga kapatid ko kay Kristo. Kaya mayroong significance and leader to win the battle. Okay, at mayroon din po kayong significance to win the battle also. Okay, vice versa po yan Okay, tingnan po natin ha. Tingnan po natin mga kapatid ko kay Kristo. Si Joshua, hindi lamang niya isinuong ang kanyang buhay sa labanan para lang matulungan si Moses. Every time, kung saan man tumungo si Moses, kung papansin po ninyo, si Joshua palagi nandoon. Palagi siya nandoon. Ibig sabihin, hinayaan ang kanyang Moses ay walang kasama. Palagi siya nandoon. Ang pastor, napakahirap. Maglakad na lang siya mag-isa. Siya magtuturo. Siya magpapaawit. Siya magtuturo. Pag tinawagan mo, may alibay. Alam niyo po mga kapatid ko kay Kristo. Minsan rin na lang niya naimik. Alam din naman natin kung tunay ba yan o hindi Kasi nadadiscern niya. Opo, may banal na espiritu na nagpapaunawa din sa amin na you are only alibaying, but talagang ayaw mo. Kahirap po yun Punta ka sa Bible study, ikaw magpapaawit, ikaw magtuturo. Hindi mo ganun kadali yan. Kapatid, hindi mo ganun kadali.
Nasaan ang mga Joshua? Alam niyo po mga kapatid ko kay Kristo, napakalaking bagay po kung ikaw ay maging Joshua. Kaya nga, pinagpala ng Panginoon si Joshua, mga kapatid. Ano mo? Okay. So yun yung kanilang support. Ngayon, ano pang support group na dapat ay mayroon within the church para matulungan ang Moses nyo? Dapat po ay mayroon pong Joshua na nag-i-inform special occasion ng buhay ng pastor. Mother's Day, Father's Day, birthday ng pastor. Dapat yan ay ano po. Pero tanong, ginagawa po ba natin? May support group po ba tayo ng gano'n? Pinagluluto natin ang ating pastor. I'm not doing this para ano po ninyo, pero ito po ay isa, kanina no, may one of our sister in the Lord, dapat na pinag-worship, ay mayroong inabot sa akin. Alam niyo, pikit ako sa Panginoon habang nag-worship. Thank you. Kasi kinonfirm mo lang talaga, Panginoon, ang message mo. May dala-dala siyang manok. Sabi niya, Pastora, manok po iyan. Confirm. Yung isa, Pastora, bake. Ano ba ito? Bake bread na bake. Ano? Basta binig? Ano? Alam mo, sa totoo, hindi na ako nagsasalita. But my mind ay nagsasabi, Lord, thank you. Ibig sabihin, kino-confirm mo, Panginoon, ang mensahe this morning. Alam mo kasi malaking bagay po yan eh. Naalala ko sa DCES, asawa ni Pastor Guillermo, Clem Guillermo. Bakit na po si Pastor Clem Guillermo? Yung mga 5 years na, 6 years. Yung kanya pong misis, ngayon ay may programa sa DCES. Sabi niya, alam niyo ako natutuwa kasi sa amin sa church, ay every time na may special occasion, Mother's Day, my birthday, siyempre wala na kasi wala na yung asawa ko, ay sadyang mayroon talaga support group. Mayroon talaga, sabi ko na lang sa kanila, huwag na lang akong bigyan ng cake. Kasi may edad na ako. May tumataas na ang blood sugar ko. Kaya sabi niya, i-Gcash nyo na lang. I-Gcash na lang. O, bilhanin na lang ako ng prutas. Pero huwag na lang cake. Kasi tumataas na ang blood sugar ko. Yung ganun po na, parang, yung support group ay napakalaking bagay po yan sa pastor. Yes, napakalaking bagay po yan. Yung pulaan ng pastor mo, hindi tama. Kasi ang tanong doon, may ginagawa ka ba? Bakit mo pinupulaan ng gusto ang pastor mo? Ikaw, ano ginagawa mo sa kanya? Ay, gano'n na po yan, ano? Kaya maganda, hindi gano'n madali po magiging leader. Kala niyo po. Okay. Tingnan po natin ha. Ano bang support group? Dapat po, mayroon po talagang nag-i-intercede sa pastor. Mayroon nag-pray. Kasi nakagaya nga kanina, alam niyo po, ang unang-unang aatakihin within the church ay ang pastor, family. Naalala ko si Sister Eloy de Jesus. Siguro, may 4 months na. Una ko nagkakamali. Dinalaw kami dito. One of my best friend, simulaan kahit hindi sa taga-Rini. Pero, anak ko yung Tatay Pablo. Naging pakalit talaga siya kaibigan, even up to now. Pag pumupunta po dito na sa Palayan, hindi po pwedeng hindi dumaan sa amin dito. Ay, sabi niya, Pastora, tagal kung hindi nakapunta din. Ngayon ako nakapunta, dumaan po dito yun, tagal na pag-usap sa amin. Alam niya, sabi niya, ngayon, Pastora, may sinasabi yung aming pastor, ganito, pero ang ginagawa talaga namin ngayon, kasi napansin namin doon sa Manila, ang talagang ina-attack ng Diablo, ang pamilya ng pastor. Pero ang ginawa talaga namin, Pastora, talagang kami na mga member, ay mayroon talaga kaming ano-ano na talagang pinag-pray namin ang aming pastor at ang kanyang pamilya. Yun yung support group in terms of intercession. Nag-i-intercede tayo. Pinag-pray natin ang ating pupado. Mga kapatid ko kay Kristo, huwag pamayani na gusto natin tayo lang tayo ipag-pray ng pastor. Pero ang sagot, ang pastor mo ba hindi nadala mo sa prayer? Ang hirap naman yung ikaw lang gusto ipag-pray, pero wala kang reaction doon sa kanyang ginagawa. Kailangan po, within the church, ay nakikita po natin, mayroong nag-i-intercede, mayroong support group na nag-pray sa pastor at sa kanyang pong pamilya. Kasi ang pastor talaga everyday. Hindi po pwedeng sa akin personally, everyday. Hindi ko po kayo pwedeng hindi dahil sa prayer talaga. Alam ng Panginoon niya.
Nagtanda na po natin ha. The significance of working as a team in winning the battle. The significance of working as a team in winning the battle. Okay. Hindi tayo magtatagumpay sa battle kung wala tayong teamwork. Tama? Ang tingting, hindi makakawalis yan ng mga tuyong santo kung isa lang. Hindi makakaano yan. Pero pag yan ay buo, sa kumpol, at iwalis natin ang dahon ng ano, ay talagang madami madadala. Ibig sabihin, ang labanan sa church, ang tagumpay ng church, unay Panginoon. Pero pangalawa, dapat po ay mayroon po tayo teamwork. Huwag nang natin iasa palagi sa pastor. Matanda na rin ang pastor natin. Kung iasa natin sa kanya lahat yan, ay baka naman yun yung mapapaagalalo. Di ba ba? Hindi natin pwedeng iasa. Lahat hindi pwedeng iasa. Okay. Tingnan natin, ano ba ang pwede kong maitulong sa Moses ko within the church? Ano ang pwede kong gawin? Ano ang pwede kong gawin? Okay, nakita po natin yung sliding window doon sa likod. Lugas-lugas na. Ngayon, lugas na naman ulit yun, side na yun eh. Kaya hindi mo na siya mabuksan ng mabuti. Nakita natin yan. Anong dapat kong gawin dito? Ito'y gawain ng Panginoon. Anong dapat kong gawin? Kung ikaw ay musician, nakita mo ang iyong drum set, kadumi na. Anong dapat kong gawin dito para mapaganda? Hindi ba pwede niasa na lang natin kay salamat sa Diyos sa buhay ni Sister Ruda at saka ni Sister Dina ang pamilya. To God be the glory. I'm not insulting them. Pero pinagpapasalamat ko ang buhay nila sa Panginoon. Doon pa man kami sa kapila, sila na talaga yung kasakasama ko. Sa hirap talaga sa paglinis. Salamat sa buhay ni Sister Lisa. Dati, ako yung naglilinis ng CR natin. Hindi nyo alam. Pag alis ninyo dito, bago pa ako makakit sa taas, pupunta muna ako ng CR para iskupahin. Ayoko kasi naman nalumi ang CR. Kagaya mo isang church na aking napuntahan. Ako, talagang talagang kadumi na, walang tabo, walang, baka ako itong church na ito. Yun yung para mangyari dito eh. Kaya salamat, nung nakita naman ang aking kapatid, at nasabi ko na ako nga naglilinis niya, sinalo niya ako. Ano mo? Mahirap po mga kapatid ko kay Kristo. Tingnan natin, ano ang pwede kong itulong? Okay ba? Ano pwede natin itulong? O yung ating prayer box. Ang ating offering box. O pwede akong gumawa ng mas maliit niya. O Brother June, di ba pinapicture ko sa'yo? Oo, pwede akong umano na ng maliit para gumanda naman yung ating prayer box. Alam niyo, maliit na mo yung small things, do it unto the Lord. Nakita natin, ano pa bang ano dito? Yung iyong organ. Kita mo yung organ mo. Alikabog na. Ano dapat mong gawin? Di ba gano'n mo? Yung CR, kailangan ko ng CR, tissue. Salamat sa Panginoon. Si Bishop, nag-order sa Lazada ng bang klaseng tissue. Before, meron nagbibigay ng tissue. Ngayon, wala kang nagbibigay ng tissue. Yung mga ganun po ba? Alam niyo po, pagdating sa gawain ng Panginoon, wag po kayong maghisitan na gawin para sa Diyos. Hindi po yan nawawala ng kabuluhan. Mayroong reward po yan, mga kapatid ko kay Kristo. Kung ikaw ay Sunday school teacher, gampanan mo mabuti ang pagiging Sunday school teacher mo. Isang araw, yung mga tinuturuan mo, maging yung people na rin yan at maging leader na rin sila. Di ba ga? Sabi, naalala ko si Angelo kahapon na nito, nagpapaalam sa akin. Sabi niya, 4 months ako wala, pastura. Kasi meron akong review every
Saturday and Sunday. Pero siya isa sa ating po mga Sunday school teacher. Sabi niya, ang mga bata ngayon, kailangan talaga ang Sunday school teacher ngayon ay magaling English. Kasi lahat ng mga bata ay English speaking. Kaya pag hindi marunong English, ay mahihirapan. Kasi mga English speaking ang ating mga estudyante ngayon sa Sunday school. Yan ay maganda. So, kapalan po natin mabuti. Kung yan nawawala ng kabuluhan. Kung ikaw ay asong leader, paghanda mo mabuti. Mag-pray na mabuti. Kung ikaw ay musician. Nakangiti ka dito sa harapan. Isang uri na lang. Kahirap naman yung parang nakasimangot. Alam niyo po tayo po dito na sa harapan. Huwag kayo nakasimangot. Smile. You look so beautiful and you look so handsome. Di ba ka? Ano pa ba? Basta kung ano makita po natin, gawin natin para sa Panginoon. Kung ikaw ay si leader, mahalin mo ang pagiging si leader mo. Huwag mo hayaan si group mo nakatiwang-wang. Mahalin natin, gawin natin para sa Panginoon. Kina po natin, nasa Colossians chapter 3, verse 17. Ano man? 3:17 na Colossians. Ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ibig sabihin, ano man ang ating gawin talaga, gawin natin para sa Panginoon. Kaya tanong, are we fulfilling the role that God given us? Napufulfill ba natin? Yung duty, yung responsibility, yung rule na binigay sa inyo ng Panginoon, nagagampanan mo ba ng mahusay? Nagagampanan po ba natin mabuti? O papaling-paling na tayo? Yung ganun na kasama, kaya nagagampanan po natin mabuti. Alam niyo po mga kapatid ko kay Kristo, nakikita lahat ng bagay po yan. Nakikita po yan ng Panginoon. Walang nalibinig sa Kanya. Ngayon, ang ating pong finale. The significance of helping your pastor. What is the next? The next is blessing. Ang pag-support sa pastor, ang pagtulong sa pastor, si Moses, pinagpala ng Panginoon si Joshua, kasi si Joshua ay ganun ang kanyang ginawa. Kaya tinan po natin pinagpapala ng Panginoon Diyos yung mga mananampalataya na talagang sumusuporta sa kanila pong pastor, mga kapatid. Tingnan po natin, si Joshua, kinuha ng Panginoon si Moses. Sinong ipinalit? Dibaga? Ang ipinalit ng Panginoon, pinagpala niya si Joshua. Si Caleb. Pinagpala ng Panginoon si Caleb. Naalala po natin yung Sarepta woman, yung balo, pinagpala niya ang lingkod ng Diyos, si Prophet Elijah. Yung pinakahuli na dapat nilang isain na mag-ina, ibinigay pa rin niya. Pinagpala sila ng Diyos. Hindi sila naubusan. Ang kanilang lagay, ang kanilang, kung sa aking kapanahonan ngayon, bigasan, ay hindi nawalan po yun, hindi naging empty, hindi naubusan. Pagkos pinagpala ng Diyos tuloy-tuloy. Akala lang natin, walang balik po yan. No. Speaking through my own experience, kita na, ranas na namin yan, kita na ng aming mga mata. Yung mga mananampalataya na talagang andun ang kanilang support sa kanilang pastor. Hindi masiguro instantly, pero little by little, sadya naman po sila pinagpapala ng Panginoon. Yung Sarepta woman, Sunamite woman, tingnan po natin yan, nung si Prophet Elisha ay pumunta sa Sunem, madalas sa Sunem, ano sabi po ng Sunamite woman ito sa kanyang husband? Husband, pwede bang ating ipatayo ang lingkod ng Diyos ng bahay? At every time na nandito siya, dito siya titira. Dito siya titira, siya pakakainin natin at aayudahan natin at bibigyan natin ng maayos at komportabling matitirahan. At ginawa niya yun. Ang Sunamite woman na ito, siya ay sterile. Baon po. For how many years? Pero, yung reward sa kanya ng Diyos dahil sa kanyang ginagawa sa lingkod ng Panginoon, mga kapatid ko kay Kristo, pinagpala siya ng Diyos ng isang anak. Binuksan ng Panginoon ang kanyang puwong. Isang baong, binuksan ng Diyos ang kanyang puwong, nagkaanak po siya. I want to God be the glory. Ako
Ako hindi ko makalimutan na that is testimony. Yung tumulong sa akin, si Jocelyn, alam nito ng mga inaanak na rin. Yung tumulong sa akin sa SS at sa kay Bishop din sa SS. Nung unang lapit ko po doon, sabi niya ni Sister Jocelyn, kasi hindi ko siya naabutan palagi hindi ko siya palagi naabutan. So, ang tanong ko na, pag nagtanong ako, may purpose ako kung bakit ako nagtatanong. Hindi lang ninyo namamalayan yan, pero masyadong, lang po ako, busisi, tanong, pero may purpose ako kung bakit ako nagtatanong. May gusto akong malaman. Hanggang sa nalaman ko, sabi ni Jo, walang anak. Ilang taon na, hindi nagbubuntis. Ay, ganun po ba? Pero alam niyo po talaga, to God be the glory. To God be the glory. Pinag-pray ko talaga yun. Kasi tinulungan na si Bishop sa kanyang SS. Tagal ng ilang taon na kung sino-sino ng aming inanong, hindi kami natutulungan. Kahit ilang taong bago na ayos ni Bishop yung kanyang SS. Alam niyo, tanong naman ako ng tanong kay Sister Jocelyn. Kamusta siya? Aba, buntis na siya, pastura. Salamat sa Panginoon. Hanggang sa, inyo talaga, to God be the glory. Hanggang sa iyo po'y nananap. Tanong ako ng tanong, saan ka anak? Hanggang naiinuwan na yung bata. Ngayon malaki na, Sister Jocelyn, malaki na? Sa Diyos. Akala na natin gano'n lang yun po. Kahit hindi mananampalataya, pag mayroon kang ginawa sa lingkod ng Diyos at nakita ng Diyos ang kapuluhan ng puso mo, God will reward you. Yan ay tunay na totoo. Yan ay tunay na totoo. Hindi pwedeng, hindi nawawala ng kabuluhan po iyan, mga kapatid. Amen po. Ngayon, tingnan po natin ano pa ang reward ng Panginoon? Pag ikaw talaga ay naging support ka sa mga Moses, sa lingkod ng Diyos. Sa Psalm 1:3, ganito po ang pagkasabi. Psalm 1:3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay magtatagumpay. Ano man ang kanyang gagawin, siya ay magtatagumpay. Siya ay kagaya ng isang pananim, isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan na ang kanyang mga ugat ay nakakuni doon sa ilog na nag-represent kay Jesus. Kahit ang bagyo, kahit ang init, hindi matutuyang, hindi magkukulang. Siya ay pagtatagumpayin ng Panginoon, siya ay pagpapalain ng Diyos. Kaya dito sa Matthew chapter 10, verse 42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito, dahil sa siya ay alagad ko, siya ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Yung word na siya ay tatanggap na gantimpala. Mga kapatid ko kay Kristo, lahat ng ating ginagawa sa mga Moses, sa mga lingkod ng Panginoon, hindi mawawalan po yan ng reward. Mayroon at mayroon. Bakit? Kasi yan, mga kapatid, ang Diablo ay nagsasabi sa iyo, kailangan mo pa yan, bibigay mo pa. Kung tayo po ay pinagpala ng Panginoon, dahil ito ang ginagawa mo, minsan ganito pinagpala ka na ng Diyos kasi ito ang ginagawa mo. Pero pag pinagpala ka na ng Panginoon, yung dati mong ginagawa, hindi mo na ginagawa. Do you think ang blessing ng Diyos, the same pa din? Siyempre naman, hindi na. Hindi na ganon. Pwede kasi kailangan kasi yan ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy, huwag tayong kuminto. Kasi anong nangyari ko minsan, ganito lang ako dati. Ganito ang ginawa ko sa gawain ng Panginoon. Pinagpala ako ng Diyos. Nang pinagpala na ng Panginoon, naku po, Lord, sorry, marami ng alibay. Marami ka ng alibay, kapatid. Hindi ka na makagilap, ang dami mo ng alibay. Careful for that. Huwag mong kalimutan ang nag-bless sa iyo. Manatili ka pa rin kung anong ginagawa mo dati kaya ka inangat ng Diyos. Pag nakalimutan mo yan kasi inangat ka na, ikaw na rin ang magsasabi, para ikaw na rin ang nagdidikta kung ano ang gawin sa iyo ng Panginoon. Kaya kailangan talaga po ay sustain hanggang
tayo ng Panginoon, manatili tayo na ang ginagawa natin sa Diyos ay talagang nagpapakasipag. Ito ang ginagawa ko para sa Panginoon. Mga kapatid ko kay Kristo, palaging tayo'y araw-araw, palagi tayong nasa battle, palagi tayong nasa labanan. Kasi ang dyablo, iindikan tayo palagi ng mga negatibo para hindi natin magawa yung mga bagay na pleasing sa harapan ng Panginoon. Amen po. Kaya, maaaring ako na kahapon, kagabi hanggang kagabi, sabi ko, Lord, itong binigay mo sa akin mensahe ngayong umaga, hindi ko alam kung bakit. Pero ako'y magpapatianod lang, Panginoon, kung bakit ito ang mensahe mo ngayong umaga. Ang tanging laman ng puso ko, gusto ko, i-bless kayo ng Panginoon. Minsan naman po ay kanila nangyayari. Pag nakita natin, okay, ito ang ginawa ko, talagang bless ako ng Panginoon. Nakita mo ngayon, ang pastor mo ay bless na din ng Panginoon Diyos. Minsan ganito ang nagiging thinking ng miyembro. Pag nakita nila na ang kanilang pastor is stable na, nakita nila ang pastor nila okay na, ang nangyayari, nag-stop na din sila. Which is, hindi tama. Hindi tama, mga kapatid. Para tuloy-tuloy, i-bless tayo ng Panginoon, continuous. Kung pinagpala ng Panginoon ang pastor, yan ay choice na Diyos. Dahil gunagamit ka ng Panginoon. Naging paborable lang siya sa Panginoon talaga, kaya sa bless ng Panginoon. Pwede tayong i-bless, bawat isa sa atin ng Panginoon ay pwede tayong i-bless ng Diyos pag tayo po ay paborable sa Kanyang paningin. Kaya, ang mensahe ngayong umaga, mga kapatid, alam kong mabigat sa atin, pakinggan. Pero tulad ng sinabi ko, mahal ko po kayo. Gusto ko i-bless kayo ng Panginoon. Ako, personally, kontento na ako kung anong meron ako. Kontento na ako kung may pinagkakatiwala sa akin ng Diyos. Ang gusto ko na lang makita ngayon talaga. Kaya nga, itong week na ito, sabi ko sa aming intercessory, ako tuwang-tuwa talaga kasi mamaya after ito, meron ako i-dedicate ulit na sasakyan. Yun ang gusto ko marinig, yung palagi nakita ko kayo na binibless kayo ng Panginoon. Balay, nakikita ko rin po bakit kayo binibless ng Diyos. May pagsunod. May pagsunod kasi talaga sa Panginoon. Kaya nandun yung blessing. Isa na bibigay sa akin ng kalungkutan talaga ay yung makita ko, mapakinggan ko na ang mananampalataya ay ganito. Hirap, 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 hirap. May question sa kalooban ko, Lord. Why? Pero, may pinapakita din naman ang Panginoon. Bakit? May sagot yung bakit. Kaya mga kapatid, hopefully, na ang salita ng Panginoon ngayong umaga ay matanim sa puso't isipan natin lang. Palakpakan po natin. Dahil sumilingin na tayo po lahat ngayong umaga ay tumayo. At habang inaawit po natin ang isang awitin, bakit nga ba? Kaya po natin na talagang saliksikin natin ang ating puso sa Panginoon, sa harapan ng Diyos ngayong umaga. Tanging ang Diyos lang nakakita, nakakaalam ng puso po natin. Sabihin lang po natin sa Panginoon, please help me. Patuloy ka namin paglilingkudan, Panginoon. Paglilingkudan ka namin, hindi lamang sa pagpapala, kakilang naman. May pagpapala o wala? Patuloy ka namin paglilingkudan ng Diyos. Oh, yes. Tandaan mo kapatid ko kay Kristo. Tayo ay tinuturuan ng Panginoon sa magitan ng kanyang salita. It's because He loves us. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Diyos. May gustong ipakita sa iyo ang Diyos.